Hindi po ito crab mentality, kundi pagharap sa katotohanan po ito. Di ba? Kasi nasabi ni Yusek Claire huwag kayong maging crab mentality. Huwag sanang pairalin ang crab mentality at huwag maging anay sa lipunan. Hindi tayo crab mentality. Oho. Doon lang tayo sa totoo. Magkwentahan nga tayo. Magkano yung gagastusin nyo dito sa loob ng isang buwan? Sa loob ng isang taon? Kung buong Pilipinas, isasubsidize mo ang 20 pesos na bigas, saan natin kukunin? Magkano? Bakit hindi nyo masagot yung magkano? Ito po ay ano nyo, pwede nga sabihin nating... Campaign promise talaga yan. Oo, campaign promise. At ngayon, nangangampanya lang kayo. Oh, yan, Nelson. Halata ho. Mahalata. Kasi noong ang Pangulong Bongbong, campaign promise, wala pa naman talaga nagbenta nun eh. Wala. Di ba? Oo. Pinangako lang niya kasi nangangampanya siya. Pero nung siya naupo na after 3 years, at uulitin niya ngayon, sa kapakanan ng kanyang mga nasa alyansa, Oo. well, hindi po ito crab mentality, kundi pagharap sa katotohanan po ito. Di ba? So dahil ba sa nakukomentaryuhan natin, kung babalikan natin yung argumento ni Yusek Claire Castro, crab mentality ba tayo? Hindi tayo crab mentality. Oho. Doon lang tayo sa totoo. Kasi ang alam namin, pagka itinuloy nyo pa yung... Ewan ko kung ano itatawag natin dyan, ha? Oho. Parang ito fantasy. Dyan Ganun ba? Fantasy. Katang-isip ba ito? Katang-isip lang ito. Ganon. Yung 20 pesos per kilo na bigas, katang-isip lang yan. Hindi, pero sabi ni Yusek Claire, matutupad na, Nelson, ang inyong mga pangarap sa buhay. Magkwentahan tayo. Okay. Gaano laki, kadaming pera ang gagastusin ng gobyerno para makapagbenta ng 20 pesos na bigas sa buong Pilipinas. Nako. Kasi ang usapan dito, hindi naman Visayas Kasi- Ang pangako ng Pangulo, nung eleksyon, hindi naman, ako po ay magkakaroon tayo ng 20 pesos na bigas sa Visayas lang. O kaya sa Mindanao lang, kaya sa Mindanao Luzon lang. Hindi. Oho. Ito po ay pwede nga sabihin nating... Campaign promise talaga yan. Oo, campaign promise. At ngayon, nangangampanya lang kayo. Oho. Ginagamit nyo lang yan kasi eleksyon at mababa ang inyong Timing ba ito? Timing? timing yan lang. Ganun Approval rating Naging issue kasi uli kasi eleksyon At gusto nyo ipakita na hindi, ginagawa namin ang lahat. Oho. Pero alam mo kung uulitin nila yan at gagawin lang ngayon, hindi. Ano yan? Mahalata ng tao yan, Nelson. Alata nga. Mahalata. Kasi noong ang Pangulong Bongbong, campaign promise, wala pa naman talaga nagbenta nun Wala. Di ba? Oo. Pinangako lang niya kasi nangangampanya siya. Pero nung siya naupo na after 3 years, at uulitin niya ngayon, sa kapakanan ng kanyang mga nasa alyansa, Oo. well, hindi po ito crab mentality, kundi pagharap sa katotohanan po ito. Di ba? Kasi nasabi ni Yusek Claire huwag kayong maging crab mentality. Kung matutupad na ba ang gusto ng Pangulo, pupunahin natin siya. Dapat tayo, sinusuportahan natin na magagandang panukala ng Pangulong Bongbong. Unang-una, Attorney Claire Castro, hindi ko maganda itong plano nyong ito na mag-subsidize kayo ng bigas, pero hindi nyo naman tinutulungan yung magsasaka. Oho. Magkwentahan nga tayo. Magkano yung gagastusin nyo dito sa loob ng isang buwan? Sa loob ng isang taon? Kung buong Pilipinas, isasubsidize mo ang 20 pesos na bigas, saan natin kukunin? Magkano? Bakit hindi nyo masagot yung magkano? Kasi sa computation lang, Nelson, per capita consumption ng isang Pilipino, may computation na lumalabas dyan. Sabi nga naalala ko, sabi ni Kong Dante, ang isang Pilipino ay isang kaban at kalahati ang kanyang nakakaing bigas o kanin sa loob ng isang taon. Yun ang per capita consumption. Kaya kung susumahin mo niya yan, 100, ibabawas mo yung sanggol, ibabawas mo yung etc. Sabi mo ng 90 million na lang ang Pilipino. Minus pa tayong dalawa, Nelson. Kasi nagle-less rice na tayo, no? Ano bang natin? Less rice na tayo. No rice. Hindi, no rice na ba tayo? Low carb tayo. Low carb. No carb. So, ibawas na pa po kami. Sabihin na natin sa buong bansa ngayon, 85 million Pilipinos na lang ang kumakain po ng kanin. Nelson, So, mula doon, makukompute na natin gaano kadami ang dapat na inaani nating bigas taon-taon. Yun. Di ba? Kasi yun lang ang basis mo Meron naman pag-aaral dyan Yung per capita consumption ng mga Pilipino kaya kung magagawa natin yon, magkano? Kasi doon sa tanong natin, magkano ang subsidized ng gobyerno? Yun lang sa Visayas. Ilang milyon at ilang kilo, ilang kaban, Ang ilalabas. ilang tonelada ang nilalabas. Ipa-plus mo ngayon siya. Magkano isang kaban? 1,250. Di ba? Yung paluwal ng Yan. gobyerno. Kung sabihin mo na halimbawa 100,000 kaban yan,
Eh di doon, makukumpute mo ngayon, times 1,250. Kung 100,000 kaban, isang linggo lang, Nelson, eh di, malaki-laking pera talaga yan. 125 million. Oh, sa isang linggo pa lang yun. Ay kung pa, ang plano ata ni Secretary Chu Laurel ay hanggang bago matapos. O buong taong ito, 2025. O, sabihin na nating Oh. times 6 months. Oh, O, edi, 750 million. Oh. Doon pa lang sa maliit na portion ng... Visayas pa lamang. Well, ang base lang natin dyan, baka nagkamali pa tayo ng computation yan, di ba? Tsaka ako, konti pa lang yan. Oh, di tsaka broadcaster tayo, hindi tayo. Kung kami man yung magkamali ng computation, pagpasensya nyo na po kami, di ba? Pero ibig sabihin lang natin, mai-imagine nyo, no? Kung gaano kalaki nga. At saka hindi naman po pwedeng yung sinasabi ninyo na wala itong politika. Oo. Hindi ito dahil sa eleksyon. Oo. Unang-una, ngayon yung ginawa, eleksyon. Timing ito no? Timing. Noong malayo yung eleksyon, hindi nyo nga sinasabi ito, di ba? Totoo. Eh well, kung pag-aaralan kasi natin ngayon, nasa Luzon, Visayas, Mindanao, meron silang study Sa Luzon, medyo maganda ang laban ng alyansa. Sa Visayas, medyo 60-40 in favor of alyansa. Mindanao, medyo PDP laban ang doon, yung grupo ng ang lamang. Doon sa nakita kong figures number 3, number 4 si Kong Dante sa buong Mindanao, Nelson Aba? pero yung Visayas at mukhang mababa si Kong. Kaya sabi niya siguro kung ang kanilang analysis diyan, kung mahina man tayo sa Mindanao at bubuhusan natin ng pondo ang Visayas, masasapawan niya ang kakulangan natin sa Sa Mindanao. At ang Luzon naman, atin na yan. Ay atin na yan. Maganda na laban natin diyan Ayun na, akala mo. Well, Sa ginawa nyong ito ay matutuwa ba yung mga magsasaka sa Central Luzon? Di ba? Sabi nila, bakit yung ginanyan yung bigas? Oo. Kami ang paunang matatama. Rice Granary of the Philippines sa Central Luzon. Oo. Di ba? Diba? Saka maintindihan nila, mukhang binobola na naman tayo. Ganun ba? Oo. Ay, nako. Anyway, ipapano ngayon? Ano ang magiging vox populi natin doon sa mga naging pahayag ni Attorney Claire Castro? Kasi sabi niya, mga pumupunan nito para bagang May crab mentality. crab mentality kayo. Hindi ka sumusuporta sa leader ng ating Yan na pamahalaan. siguro. Di ba? Ang taong bayan naman ang magpapasya yan eh. Oho. Ha? Paano natin? Crab mentality. Ano ba sa Tagalog yung crab mentality? Yung hinihila mong pababa yung yun? Ayaw, hindi ka natutuwa kapag ka umaangat ang isang isang tao. Ayan. Gusto mo hilahin pa baba eh. Oo nga. Ang taong tinutukoy nun, sabi niya, Pangulong Bongbong, nag-isip na ng mabuti. Di ba? Anong gusto natin ngayon sa ating mga kababayan? Hindi ba kayo natutuwa na matutupad na? Yun. Ang 20 pesos na bigas, kada kilo ng bigas. Palagi man may matutuwa dyan. Ganon. Oo. Kasi siyempre kung wala kang pambili, di ba? Yun na nga. Malaking bagay po yan. Oo. Hindi natin masama na 20 pesos ang bigas. Pero ang sinasabi natin dito, yung epekto sa mga magsasaka, Yeah. ay yung long-term na effect nito. Jeff. Oo. Kung ang sagot niyo po yung, natutuwa po kami, letter A. Kung ang sagot niyo na hindi po kami natutuwa dyan, ay nako, B, hindi po kami natutuwa.